Ito yung siyempre lakad tayo ngayon, ano? Update dun sa Quezon is since nasa Malabon yung ano, yung technician si JM, ano, binaha. And kahapon padala ako ng 1K sa kanya para pambili ng WD-40 saka yung parang contact cleaner kasi parang inaamag na yung mga contact, yung mga connection, kailangan linisan once na nabuksan. Actually hindi pa niya nabubuksan eh. Ang plano doon is once na ang ano niya hindi na talaga maano, hindi na talaga mataktak, kaya hihiwain na lang yung ano, yung casing, grinderin tapos ikakating yung casing. Kung ako lang tatanungin, tataktakin lang. Kaya lang sabi niya natatakot siya taktakan yung casing dahil baka raw sumabog. Sabi ko kaya nga NMC yan eh, dahil hindi sumasabog ang NMC, hindi sumisirit, hindi yan. Sabi niya ikaw subukan mo, pwede namang ibalik. Gumastos na ako ng ano, ng 253 sa shipping, 263 to be exact sa shipping. Tapos ibabalik ko nang hindi naman nagawa, ay di sayang naman yung shipping, di ba? So wala rin akong ibang contact na gagawa so far kasi siya yung maganda yung reputasyon sa battery. Recommended siya both ni JRC Works na suki ko na sa parts, tsaka ni JP na suki ko na rin na mekaniko. So and kinontak ko siya on my own kasi nga pero ang laki daw ng ano niya, nandoon siya sa ano, hindi, nandoon siya sa GC ni JP. May sariling GC si JP sa mga naayos niya na nabanggit siya doon. Yan na siya yung mas ano, kumbaga specialty niya yung battery. Yan, kaya siya talaga yung inano ko. So yung sabi niya plano niya buksan ngayon, kakating niya para makita ko ano itsura sa loob. So andun pa rin sa face na aalamin kung ano itsura, kung maayos, kung okay pa yung BMS kasi bili ko doon kay Jonathan is 8.5, pero mabuti naman same brand, JK BMS, same brand tsaka same amperes, 300 amperes, 6.5 6K 6.5 more or less ganyan, 6K kay ano, kay JRC. Kaya more on maglilin ako just in case no, yun yung masira, yun ang mapapalitan. Itong mabigat dyan kasi yung labor ni ano, ni JP, ni JM pala, si JM yung sa battery, siya yung battery specialist. Ang labor niya kapag hindi nagawa, halimbawa binuksan niya, sinabi ay hindi ito pwede, goodbye, 1K na yon, check up yon. Tapos tinanong ko siya, so magkano gagastusin overall sa'yo, halimbawa okay yung BMS or palitan man o hindi yung BMS, labas yung BMS, magkano yung gagastusin sa'yo? Sabi niya maganda kan at least 5K. Ganun. Yung kahapon yung 1K na nilabas ko, possibly hindi pa yung kasama kasi pambili lang yun ng piyesa, hindi naman piyesa, pambili lang yun ng WD-40. So malaki rin. Tapos since bibiyakin nga yung ano, yung casing, yung tawag na ito, yung casing na stainless, ang halaga pala nun is 6.5. Dun sa kakilala niya, sabi niya you're welcome to find your own fabricator. Sabi ko kasi 2,000 lang ang siningil sa akin dyan ni ano, ni Tililing. Syempre si Tililing yung kasi si Tililing, si Jonathan yan sa Jeans IT Solution. Ang reputasyon kasi niya sobrang baba, hindi naman niya nagagawa or sobrang baba, pero coming from the mouth of ano, JM mismo, sabi niya mababa maningil pero baboy naman yung gawa.
Kasi nakita nga niya yung pagbukas niya, ang baboy daw ng gawa eh. Supposedly hindi yung papasukin ng tubig eh, pero biro mo pinasok yung tubig. Considering na among sa mga casing na ginawa na, yun na yung maganda-ganda tignan sa labas. Ganon. Hindi pulido. Kakagawa niya, pinasok pa rin ng tubig. Sana hindi na mo problema ng ganito kung ano, kung pulido yung gawa niya. Basta lang may silicone, yung wire naka-lawlaw, nakaluwa yung seal ng ano, yung cap ng wire. Tapos sabi niya ano, mali pa daw yung wire ni JM dahil stiff daw yung wire na ginamit, hindi ano, hindi malambot. Dapat daw yung malambot, sabi niya ganyan. Mga ganong aspect. Siyempre mga ganong aspect na case ano na yun, technician to technician basis na yun, diba? Anyway, so kinumusta ko ngayon si JM. Since taga Malabon siya, ano daw, baha yung shop niya. Nakita ko nga sa Google Map yung ano niya, yung pwesto niya. Talagang parang sandbar yung pwesto niya, nasa gitna ng tubig. So siguro konti actually kanina maulan magdamag eh. Dito maulan magdamag. Actually kagabi nag-message yung NMMC. Pero sinabi dun Sambales, hindi naman sinabing ano. Dito umulan dito, wala naman sinabing malalayong ulan sa ano sa Malabon. Kaya yung sabi niya pabababain niya daw muna yung tubig, baha, para makapwesto siya ng ano, ng working space dun sa shop niya. Yan. So yung update. Ngayon kahapon ginawa ko yung bike ko. Marami-rami lang ginawa, more on linis. Dilinis ko yung kadena, nilagyan yung WD-40, sprayan ko, kinuskus ko, nanasan ko, ganyan. Kulang pa yan, pero just enough na hindi siya stiff. Actually lalangisan pa yun. Ayan. Tinry ko muna maglakad kasi gusto ko siya gamitin bilang ano lang, bilang ano muna tawag nito, parang bike test, hindi naman drive test, ano, bike test lang, ganyan. Yun. Pero kasi ngayon mag-workout ako ulit. Bila mo ilang days na ako, 2 days na ako pag-workout. Workout ako ulit ngayon. And ayun nga, lakad muna para sure, para alis mas ano, mas gusto ko din maglakad eh. Totoo lang, dahil at least ito sureball to na ano, na walang as compared sa nakabike. Pag nagkaroon ng aberya, obligado akong bumalik, hindi matutuloy yung gym ko, di ba? Ito walang bike o motor na masisira, di ba? Kaya gano'n. So anyways, nakita niyo naman yung dinaanan ko. Yun yung barangay, yung parang iskinita na yun na masikip. In reality ano yun, daanan na sasakyan yun. Sumikip lang ng sumikip, nag-forward ng forward yun. Kita nyo naman, di ba? Tapos may mga bali-balita na bubuksan daw ng gobyerno na sumulong, palalawakin yon. Ito problema dyan. Kapag ang gobyerno o ang nakaupo gumawa ng ganyan, dapat yung last term niya na. Kasi kung may balak pa siyang ano, ang dami, isipin mo kung may balak pa siyang umupo uli, tumakbo uli, magiging kasiraan niya. Kasi isipin mo, iurong niya yung mga bahay ng tao. Siyempre ang tao, kahit na ano pang idahilan mo dyan, kapag bahay na pinag-uusapan, kahit sabihin mong inokupay nila yung kalsada, magiging kalaban mo na yan habang buhay. Kahit last term yan na yun, baka nga maging pantapan ng buhay niyan eh. Kaya yun ang problema doon. If somebody na gagawa nun has to be brave enough and with good reason. Yung mala Bayani Fernando yung dating, kung paano si Bayani Fernando ang tawag nun, mag-demolish ng mga ang tawag na ito,
sa kalsada. Ayan. Ano ba? Teka, nag-chat na si engineer. So malapit na ako sa gym. And basahin ko lang yung message ni engineer. Kasi meron akong leksyon sa kanya. So see you later. Workout lang muna. And hopefully mamaya, ayun ko magkaroon pa ako ng time kasi time check ngayon alas sa ba. Pag alas 12 na, 11:40. So siguro pinakaano matapos ko nito, pinakamabilis alas 4. Tapos kung alas 4 medyo padilim na rin yun, hindi maalangan yung magkulikot ng bike. Kung meron man, linis-linis na lang kung ano man. Pero ganoon na nga. Uy, patayin na pusa. Yun na nga. So mamaya na ulit. Kita tayo dito. Bye. Yun na yung gym ko, Centro Mall.